Partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang makakasama ninyo hanggang 7:30 ng gabi. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. November 21, 2023, ilang kembot na lang, Desyembre na. Kumusta po kayo ngayong gabi? Matraffic na po ba dahil hindi na po suspended ang number coding? And therefore, kailangan po natin ng mas matinding pasensya sa daan. Anyway, kumusta po ang ating mga tagapakinig, tagapanood dyan sa Samar, especially sa Northern Samar dahil umabot po hanggang bubungan ng bahay ang baha sa ilang lugar sa Katarman, Northern Samar. Ito ang report ni RH34 Jane Galit Bantayan na nagsabing umabot na sa bubong ng ilang bahay ang baha matapos ang 3 araw na walang tigil na pag-ulan. Putol na rin po ang supply ng kuryente at wala ng biyahe ang mga public transport sa mga bayan ng Katarman, Lope de Vega, Katubig at Bobon. Sa ngayon ay patuloy na nagre-respond ang rescue team ng mga pulisya sa mga residenteng humihingi ng saklolo at stranded sa bubungan ng kanilang mga bahay. Humingi naman ng paumanhin ang rescue team sa mga hindi nila agad matulungan dahil sa kakulangan ng kagamitan at malakas na agos ng tubig baha. Dos Kumpanieras. So, ang atin pong DZRH Manila Broadcasting Company Operation Tulong ay patuloy sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Una, yung mga sinalanta ng lindol sa General Santos City, Sarangani at Davao. Samantala, tayo po ay magkakaroon din ng mga parehong pagkilos para matulungan ating mga kababayan dyan sa Northern Samar. Dos Kumpanieras. Siyempre, para po sa mga gustong mag-donate, no? Pwede po kayo mag-donate sa ating Operation Tulong. At siguro ifa-flash namin one of these days yung mga kung saan kayo pwedeng magpadala ng inyong mga tulong kung kayo ay may extra para po mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan na nangangailangan. Lalo pat magpapasko ngayon, di ba? Masarap ang pakiramdam kapag nakakatulong. Dos Kumpanieras. And speaking of tulong, ayan, yun pala ang DZRH Operation Tulong. Speaking of tulong po, merong isang kababayan natin, tagapakinig, suki ng DZRH Dos Kumpanieras, ang magbibigay or nagbigay sa atin, pinadala na po sa akin, yung pang DZRH Dos Kumpanieras Malakas promo for the week. Thank you so much. Ayaw na niyang magpabanggit pero ito'y nag-OT kasi. Kinita sa pag-overtime sa trabaho. At nagbigay siya ng donasyon, nag-sponsor siya ng DZRH Malakas promo. So, sa BFF ko, thank you very much. Dos Kumpanieras. Maganda po ang ating talakayan para sa mga empleyado, dahil ito at some point, dumadating yung pagkakataon na tayo ay nakaka-commit, sinasadya man o hindi, ng violation sa company manual, At kapag ka po ganito, usual dumadating sa atin ay memo mula kay boss, mula sa ating supervisor, mula sa ating sa ating manager o kaya naman sa ating team leader o kaya naman ay galing sa HR. Yan. So, kapag ganito, paano po ba sagutin, itong notice to explain or memo, para tayo ay ibigay natin or hinihiling ang panig natin doon sa reklamo or sinasabi na paglabag natin sa panuntunan ng kumpanya. Dos Kumpanieras. So if you have questions, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Naka-live po tayo tonight.
At syempre, no, doon sa ating DZRH News Facebook page at sa DZRH News Television Facebook page. Pwede din po kayong magpadala ng mensahe, although hindi ko pa nabubuksan dun sa ating DZRH 4K live stream sa YouTube. Babasahin ko rin po yan later. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig. Kenneth Arevalo, kayo din Irene Almodovar, share na din. No? Si Abigail Enriquez, Gael, magandang gabi sa iyo. Boboy Puertos ng Puerto Princesa, Palawan. Gayon din si Shell Adarlo, and of course Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Belen Rivera, and Ma'am Grace Recta. Thank you so much po sa panunood sa atin. Dinya Asuncion Herman and Eds Maglakas, Ma'am Grace Recta, and Rudy Valpalma and Juliet Mendoza, Eduardo Narvaez, and J.H. Niz Rasong. Dos Compañeras. Okay, simulan na po natin ang ating talakayan before we pause for commercial, no? Kapag ka po tayo ay may sinasabing paglabag, no, sa panuntunan, sa rules ng kumpanya or company policy, no, ang automatic po na lumalabas ay ang memo or notice to explain. Ang sinasabi po ngayon, no, dati kasi you have only 48 hours to explain why you should not be subject to disciplinary action, di ba? Yung nakalagay sa ating memo na natatanggap. Pero nitong mga nagdaang panahon po, no, sinabi na ng Korte Suprema na binibigyan ang manggagawa or dapat na mabigyan ang manggagawa ng 5 araw para ma-submit ang kanyang explanation or written explanation kapag siya ay nakatanggap ng memo. Dos Compañeras. Take note po, yung 5 araw refers to calendar days, not working days. So kung ibinigay po sa inyo or natanggap ninyo ang notice to explain ng Friday, so kakount na po yan ng Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dapat, no? Dapat pagdating ng Miyerkules ay na-submit na ninyo yung inyong sagot or written explanation. Dos Compañeras. Magkaiba po yung working days sa calendar days, ha, kasi pag working days ang count nun Monday, Tuesday, Friday, kung wala kayong pasok ng Saturday, di hanggang Friday lang, 'di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So yun yung count nun, yun yung working days. Pero kapag ka po calendar days, kasama po sa bilang ang weekend, o ibig sabihin Saturday and Sunday. And therefore, no, kapag ka po kayo ay hindi tumupad doon, no, sa ibinibigay na palugit sa inyo or takdang araw para mag-submit kayo ng inyong written explanation, ang mangyayari dyan, deemed waived na ang inyong karapatan na makapagbigay ng inyong panig. Ito po yung tinatawag na procedural due process na nire-require naman ng Labor Code. Dos Compañeras. Again, 5 days na working, 5 days na calendar days. Ay pwede bang mas mahaba, attorney? Pwede naman, no? Basta ang minimum na requirement ng batas ay ang 5 araw lamang. Kung magbibigay po, magtatakda po ng mas mahabang panahon ang inyong employer, abay swerte kayo, no? So dapat hindi po ninyo pinagwawalang bahala kung nakatanggap kayo ng notice to explain o simply put, yung memo. Dos Compañeras. Take note po yung actual receipt. Anong ibig sabihin nun? Yung araw na natanggap ninyo ang memo na ibinigay sa inyo. Kasi yun po yung reckoning period o yun yung pag-uumpisahan ng bilang or pag-iral ng 5 araw. Ayan. So kasi po, no, bakit kailangan ito? Kasi may tinatawag tayong security of tenure na hindi tayo basta-bastang pwedeng tanggalin, no, sa ating trabaho nang hindi dumadaan sa tamang proseso. So ang requirement po ng batas, hindi lang yung meron kang violation para ka matanggal. Kailangan din idinaan sa proseso ang pagtatanggal sa iyo or pag-subject sa iyo sa disciplinary action. Dos Compañeras. Ito pong security of tenure ay ginagarantihan ng ating saligang batas. This is a constitutional right and therefore hindi po ito basta-basta mababawi or matatanggal. And therefore, demandable po ito. Dos Compañeras. Ayan, sa ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, magandang gabi muna sa iyo, oy amigo, Mars Mosqueda Jr., dyan sa Cebu City. Maayong gabi ikaninyong tanan, mga Bisaya diha.
Frinia Espano, magandang gabi sa'yo. And syempre, classmate ko ito ng high school, si Christina Perhis, magandang gabi sa'yo. And of course, to your husband, Ronel Perhis, kapitbahay namin ito dyan sa Buena Vista, Marinduque. Si Juliet Mendoza and Violeta Montecalvo Zambrano, Mike Duran Paligutan Kangayda, and Butch Gargantilia. Magandang gabi po sa inyo. Si Brian Peña Cruz is waving and watching. Magandang gabi sa iyo. And Mami Roxanne Costo, Josie Villamor, and Ellie Falco. Ginoong Ellie Abanto, magandang gabi din po sa inyo. Dos Compañeras. Si Jessie Bayogos, magandang gabi po. At yung mga iba pang nanonood sa atin, magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Again, meron pong nag-sponsor, no? Meron pong generous na nag-sponsor sa ating DZRH Dos Compañeras for the entire week. So, meron pong dalawang mananalo. Hindi na ako mahulog. Meron pong mananalo, dalawa ang mananalo ng tig 500 pesos sa ating DZRH Malakas promo, courtesy of one of our suki sa programa. Thank you very much sa iyo. Ang tanong, ano ang pananagutan ng employer kung bagaman at may sapat na basihan sa pagtatanggal sa empleyado or ng empleyado ay hindi ito sumunod sa tamang proseso? At ang sagot po niyan, tatalakay natin sa ating pagbabalik. Nagsasolo pa rin pong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ang tanong! Ano ang pananagutan ng employer kung bagaman at may sapat na basihan sa pagtatanggal ng empleyado ay hindi sumunod sa tamang proseso? Yan po ang tinatalakay natin tonight. Kasi nga po, no, ang ating topic ay tungkol doon sa notice to explain o yung memo galing sa boss. Parang memo. Hopefully, hindi ako makatanggap ng memo sa boss na dumaan. Ang presidente ng kumpanya, si Mr. Junic Dao. Magandang gabi po sa inyo, sir. Anyway, so going back to our discussion, binanggit ko na po yung procedural due process. Pero, hindi po sapat na, sumunod lang sa proseso. Pero wala namang sapat na basihan. Kasi dalawa po ang aspeto ng due process. One, ito pong substantive due process. Anong ibig sabihin nito? Naaayon doon sa mga basihan na nakadetalya sa labor code o kaya naman ay sa company manual. No? Kaya laging tinitingnan, hindi lang yung labor code, kundi yung company manual. Kasi nakadetalye po doon, kung halimbawa ganito ang violation, ano yung corresponding na penalty para sa kanya, 'di ba? So may mga provision po kasi doon na maaring hindi applicable sa lahat ng mga kumpanya, 'di ba? Ayan, kagaya ng iba dito sa amin, okay lang gumamit ng social media kahit pa oras ng trabaho. Sa ibang kumpanya totally bawal gumamit ng social media sa oras ng trabaho. Dos Compañeras. So dito sa amin, kapag nag-access ka ng Facebook, ng Twitter or ng YouTube, okay lang, no? Kasi ito po ay bahagi ng mga nakagawian na at ginagamit din namin sa trabaho. Pero sa ibang kumpanya, no, na for example, dito sa aming Star City, dahil bahagi din po ng FJA Group or Elizalde Group of Companies, ang Star City, pag oras ng trabaho, bawal kang gumamit ng social media. Dos Compañeras. So meron yung kaukulang parusa. Ayan. So yun po ang sinasabi, no? Yun yung substantive due process. Pero hindi sapat na hanggang doon ka lang. Sinasabi po ng labor code, meron tayong tinatawag na procedural due process. Ano yun? Dapat ay sinusunod yung mga panuntunan kung paano ito gagawin. Paano? Siyempre, meron po tayong twin notice requirement. Dos Compañeras. At kapag may twin notice requirement, ibig pong sabihin, unang-una, padadalhan ka ng memo or notice to explain. Anong sinasabi doon? Siyempre may petsa yon. Sinasabi doon na ikaw, Rina Seco, ipangalan ko na lang. Dahil baka pag in-example ko si Boy Kulot, biglang mamemohan din siya. No?
Okay, halimbawa doon na ikaw, base sa report, o halimbawa, usually meron kasi yung meron yung incident report na ganito ang ginawa mo sa oras ng trabaho. Say, tutulog-tulog ka sa oras ng trabaho, no? Na nakita ka ni Boy Kulot na patulog-tulog at nakalimutan mo or hindi mo ginawa yung trabaho mo na dapat sana gagawin mo sa oras na yon. Dos Kumpanya. In short, dapat po specific kung ano yung violation at kung ano yung posible, no? Yung pinakamataas na posibleng maging parusa doon sa naging paglabag ng empleyado. At syempre, sinasabi din doon na binibigyan ka ng pagkakataon ng 5 araw para sagutin or magpaliwanag, magpahayag ng inyong panig sa aligasyon laban sa iyo. Na kapag ikaw ay hindi nag-submit ng inyong written explanation within 5 days from receipt of the notice, deemed waive na. Anong ibig sabihin? Na ayaw mong i-avail yung karapatan mo. So it is enough po na ikaw ay nabigyan ng pagkakataon. Kung hindi mo inavail, kasalanan mo na yon. Dos Kumpanieras. By the way, pwede din po mangyari na merong investigation, na magkakaroon ng face-to-face na pagdinig or halimbawa kahit via yung online na pagdinig. Bibigyan ka ng pagkakataon na makaharap yung nag-i-investigate, may investigating team or committee na siyang titingin, pasasagutin ka. Pwede ka magdala ng abogado, hindi ka binabawalan kung nanaisin mo. Dos Kumpanieras. Although hindi po mandatory ang pagkakaroon ng ganitong hearing, importante lamang po na yung merong paunang notice para i-require sa iyo ang explanation. At kung mag-submit ka ay kasama yon sa i-consider, and yung syempre yung mga ebidensya mo, kung merong nakakita sa iyo na pwedeng mag-testify, pwede mong isama din yon. Paggawan mo siya ng salaysay. So kailangan ba ito ay written by a lawyer? No, hindi kailangan na written ng abogado. Dos Kumpanieras. Importante lamang po na ang sagot ninyo, hindi kayo lalabas dun sa mga ina-allege sa inyo, Hindi ang sasagutin nyo lang ay kung ano yung ibinibintang sa inyo. Huwag na kayo magdadagdag ng iba pa. Unless of course, meron kayong mas malinaw na paliwanag doon sa mga circumstansya kung bakit umabot sa ganung sitwasyon. Ayan. Dos Kumpanieras. At pagkatapos po nito, after na halimbawa nag-submit na ng written explanation, ang susunod na nito yung investigation. Kung hindi man magkaroon ng investigation, syempre base doon sa mga salaysay at mga ebidensya, maggagawa na po ng desisyon yung committee. Anong nakalagay doon? Kung ano yung findings. So nandun na din po kung ano yung naging hatol nila, kung ano bang mangyayari dito. So, ilan po ang mangyayari? Either absuelto ka, wala kang kasalanan, na maayos mong naipaliwanag at na-justify yung action mo or napabulaanan yung mga ibinibintang sa'yo, or ikaw ay maaring magkaroon ng written reprimand. Ibig sabihin, yun na yung parusa sa'yo, o kaya naman ay ito yung mga posibleng mangyari, yung negative na, kumbaga, adverse na decision sa iyo. Pwede ito yung written reprimand, pwede din po dito yung suspension o kaya demotion, at yung worst, syempre, termination from service. Dos Kumpanieras. Ang tanong, attorney, paano naman kung meron ngang sapat na basihan? Talaga namang nagnakaw siya sa kumpanya, hindi na po dinaan sa proseso dahil nahuli naman caught in the act, caught in the act na nagnanakaw, o kaya naman tinatago po niya sa kung ano man yung pag-aari ng kumpanya, ipinupuslit po niya. Pwede bang, huli ka, uwi ka na, soli mo yung ID mo, wag ka nang magre-report bukas. Pwede bang ganon? The answer is no. Tama, merong violation, sa kumpanya and even sa labor code, Sinasabi doon na ito ay sapat ng basihan para tanggalin ng empleyado. Pero again, we go back to procedural requirement. Procedural requirement, yun yung twin notice requirement. At kapag po hindi sunod yung proseso na yun, ano yung pananagutan ng employer? Sinasabi po ng Supreme Court sa marami ng kaso,
maari pong magkaroon ng liability for damages. Uy, ba't ganun? Ayaw na. Pars, tingnan mo nga to. Nawala na naman. Anyway, tuloy-tuloy lang po tayo. Bakit ganon? Bigla siyang na-stop. Anyway, pagtulungan po natin, medyo nadidistract lang ako. Bigla siyang, may napindot ba ako? Okay. Wala. Yun! Ayan, so pasensya na kayo ha. Technical glitch. Actually, ako yung may kasalanan nun eh. Malalaki kasi yung daliri ko. Sumasabit. Alam mo, kaliliit nito eh. Yung parang hotdog yung kamay yung daliri ko. Anyway, patuloy po tayo sa ating talakayan. Kanina, binanggit na natin yung procedural and substantive due process. At kapag ka po hindi nasunod yung proseso, kahit pa may sapat na batayan, ang employer para tanggalin ang manggagawa, maaari po siyang managot or may liability siya for damages. Ayan. Dos Compañeras. Okay, so puntahan na po natin ang ating mga questions mula sa ating mga tagapakinig. Sandy, magandang gabi sa'yo. Si Sandy, hindi naman to Sandy Navarro. Sandy Navarro ka ba o Sandy Corpus? Dalawa ba kayo? Ador Cortez and Gael Enriquez. Kung si Sandy Navarro ka, magandang gabi sa'yo. Miss ka na namin dito sa Dos Compañeras. Okay, puntahan po natin itong question. Attorney, need po ng help. Paano kung nakatanggap ako ng notice of investigation for committing the offense 5 days or more continuous working days absent without filing official leave? Ayan. Dos Compañeras. Aba, syempre, importante sagutin mo. Paano mo sasagutin? Binanggit na natin. May justification ka ba? Pwede mong sabihin, nagkasakit po ako, no? At syempre, hindi mo naman napaplano ang pagkakasakit. Pwede bang, sa Wednesday magkakasakit ako, absent ako? Hindi naman ganon. So, ang importante lang, kapag ka mag-absent ka, i-notify mo agad. Or pwede bang, nagsabi po ako kaya lang hindi po na-relay ng boss ko sa inyo. Or pwede din naman na talaga pong nagkasakit ako. Plano ko naman po mag-file pagkabalik ko. Kasi yun naman talaga ang requirement kapag ka ikaw nagkasakit. Dos Compañeras. Okay, kung wala kang justification, ay hindi ko alam kung paano. Okay, magandang gabi sa iyo, Chons Arceo, gayon din kay Divina Cadiana, Zian Kevin Roy, and nanonood sa akin na si Ate Cathy Seco. Magandang gabi sa iyo. And mga taga MG Alabang, magandang gabi po sa inyo. Okay, meron tayong question dito. May sweldo po ba kapag naka-preventive suspension? Yan. Siyempre wala kang sweldo kapag naka-preventive suspension. By the way, ang preventive suspension po hanggang 30 araw lamang. Kung i-extend ang preventive suspension, yung extension na yon ay dapat na mabayaran ng employer. Dos Compañeras. At hindi po lahat ng may notice to explain ay isa sa ilalim sa preventive suspension. Binibigyan lang po ng preventive or sinasa ilalim lang po sa preventive suspension ng isang manggagawa kung ang kanyang presence sa kumpanya or sa workplace ay nagiging threat sa kumpanya, sa properties ng company o kaya naman ay sa kanyang mga katrabaho. Dos Compañeras. O kaya naman meron siyang maaring access sa mga dokumento by nature of yung sa kanyang trabaho at pwede niyang yung presensya na doon pwede maka-impluwensya sa result ng investigasyon na ginagawa ng kumpanya or ng management. Okay, my next question pa po dito. By the way, kapag ka po halimbawa kayo ay nasa ilalim sa preventive suspension and later on napatunayan na wala naman kayong kasalanan, walang basihan para kayo ay isubject sa disciplinary action, kailangan pong mabayaran yung mga oras o mga araw na isinailalim kayo sa preventive suspension. Dos Compañeras. Tinatanong dito, Attorney, who can issue, sino daw ba ang maaari makapag-issue ng notice to explain? Allowed po ba ang manager na wala naman pong pirma ang HR?
tingnan niyo po yung inyong company manual. Kasi may mga pagkakataon po, yung team leader, yung supervisor, yung direct supervisor nyo, ay pinapayagan na mag-issue ng notice to explain, no? Tsaka niya i-elevate doon sa HR or doon sa human resource department. So, depende po sa kung ano ang kalakaran or ang sistemang ipinatutupad sa inyong kumpanya. Dos Compañeras. Okay, merong question dito. Kapag po ba hindi nag-comply at hindi nag-submit sa written explanation within 5 days, ito po ba voluntary admission ng violation? Dos Compañeras. Hindi po ito katumbas ng voluntary admission. Ang ibig lamang pong sabihin ay iniwi-waive ninyo or isinusuko ninyo ang karapatan na makapagpaliwanag at maiparinig ang inyong panig. And therefore, yun pong magiging desisyon ng HR or ng investigating team ay nakabatay lamang sa kung ano yung nasa incident report, ano yung mga lumabas sa kanilang investigasyon, ano yung mga binanggit ng halimbawa kung may mga nakakita or nakawitness dito. Ayun. Dos Compañeras. Kaya dehado po kayo kung ididedman ninyo ang notice to explain. Importante po na sagutin ito at sagutin sa tamang oras. Dos Compañeras. Okay. Sabi ni Kenneth Arevalo, pag nag-sick leave, wag nang mag-my day na nasa pasyalan pala para hindi masilip. Sounds familiar ba? Kasi may nag-sick leave daw, may sakit, yung pala nagmo-mall, no? Kasama si nanay, si tatay, si anak, or nagdi-date. Nagdi-date pala, no? Ang rason, may sakit po ako, no? Walang ganon. So, talaga, nagsinungaling ka pa, di ba? Si Moonbeats, magandang gabi sa'yo. Si Gael Enriquez pala ang nagsabi nun, na pag nakasick leave, ay huwag nagmang my day na nasa pasyalan. Ayan, kapag paulit-ulit po na nakakatanggap ng memo, maari po bang matanggal sa trabaho? Sabi ni Mitch Seya. Dos Compañeras. Actually, kapag ka po na-accumulate yung mga memo or dumami na to the point na napakarami na ninyong mga bagaman at mga maliliit na violations, abay tingnan po ninyo kasi yung mga kapag may policy na kapag sunod-sunod marami, maari pong ito ay yung consistent, no, ang pagiging pagba-violate ninyo sa company rules, abay pwede po later on i-consider ito para matanggal kayo sa trabaho. Kagaya na lang nung mga habitual tardiness na sunod-sunod ilang buwan, sunod-sunod na ganoon ang inyong record, abay maari po kayong matanggal sa trabaho kapag tumagal na ganon ang ginagawa ninyo. Dos Compañeras. Okay, before we pause for another commercial, okay, ito, attorney, paano kung ang inuman po ay naganap sa gabi? May violation po ba sa company sa ganong sitwasyon po? Salamat po sa inyo. Dos Compañeras. Ang tanong, no? Hindi po nagmamatter kung umaga, tanghali o gabi ang inuman. Ang tanong lang doon, kayo po ba ay nasa oras ng trabaho or nasa company premises? Kapag ka po oras ng trabaho ninyo at dapat ay nagtatrabaho kayo o nagjo-duty kayo, no? Pagkatapos ay nag-inom kayo sa oras ng trabaho o kaya naman ay doon mahigpit na ipinagbabawal ang alcohol sa inyong company premises pero nagdala kayo doon at doon kayo nag-inuman, abay maari po talaga kayong matanggal, no? Or ma-subject sa disciplinary action. Dos Compañeras. Okay. Ito yung magandang question. Si Natnat, sabi niya, paano po kung 3 days lang ang ibinigay sa notice to explain, then Sunday pa po? Ayan, this is a valid question ha, kasi ang lumalabas sa mga ibang memo, no, na hindi pa batid na nire-require po, base sa jurisprudence, ang 5 araw,
48 hours, 12, 24, 2 days nga lang yung 48, diba? 24, 48, no? So, binibigyan lang ng 2 days, iba 3 days. Ito po ay defective na notice, na service ng notice. So, ibig pong sabihin, it's as if hindi pa rin po sinunod, hindi pa rin po sinunod yung procedural due process na sinasabi ng batas, abay, defective po itong service na ito. Dos Compañeras. And therefore, pwede pong ikatwiran sakaling tanggalin ang manggagawa base doon sa kung anumang nangyari at 3 araw lang, maari pong sabihin ng manggagawa na defective po and it's as if wala po akong pagkakataon na makapag-explain. Siyempre, para sa iba, no, mahirap sumagot, no? Kailangan pag-aralan, ayusin mabuti ang pagsagot dahil siyempre kabuhayan ang involved dito. Dos Compañeras. Okay, again, meron po tayong DZRH Malakas promo at ang ating sponsor ay ayaw na lang magpagbanggit pero hanggang Friday po meron pa tayong DZRH Malakas promo sponsored by one of our friends here, no? Ang tanong, ano ang pananagutan ng employer kung bagaman at may sapat na basihan sa pagtanggal sa empleyado ay hindi sumunod sa tamang proseso? I-private message po sa DZRH Dos Compañeras ang inyong sagot at syempre kalaki po nito ang screenshot. Patunay na kayo ay naka-follow, naka-like at naka-follow sa ating DZRH Dos Compañeras at syempre patunay din na naka-share, no, ang ating live na program tonight. Dos Compañeras. Sabi niya, Atty. Magdalena Martin, paano? Ask ko lang, hindi nga nag-iinuman pero ang laman ng tumbler hindi tubig pero alak on duty siya. Pwede ba yun i-report sa HR? Abay, opo. Pwede po yun i-report. Na hindi, may mga pagkakataon kasi na bawal magdala talaga ng mga alak sa workplace, diba? So pwede po yun. At bahala ng umaksyon ang taga-HR department. Magandang gabi sa iyo, Lengleng Francisco Zolueta, taga Bagtingon, Buena Vista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. Gayon din kay Hill Ocampo. At si Ma'am Grace Recta, sabi niya, habitual tardiness and habitual absenteeism. Oo, yan. Kapag ka po yung absenteeism, pwede rin po itong maging basehan later on, no? Pag sobra-sobra na, pwede po itong maging batayan ng pagtatanggal sa trabaho. Dos Compañeras. By the way, mai-correct ko lang, uy, terminated na si ganito. Terminated, pinatay. Terminated ang service, hindi yung tao. No, para malinaw, mamaya dyan, makakasuhan pa kayo ng murder. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa'yo. Renny Boy Seco, ito pamangkin ko sa pinsan. Ganyan din si Odette Oxales and syempre marami pang iba na nanonood sa akin. Uy, ang dami natin nanonood ngayon. Thank you so much, Ma'am Irene Almodovar. Okay, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang nagsusolong panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa, hindi pa pala, walang tuloy-tuloy sa pagbabalita, para ako nag-extra na eh. And of course, Jerome Lorenzo, magandang gabi sa'yo. Dos Compañeras. Mga tagagalangin, Tondo, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. At syempre, Gabriel, thank you very much for listening. Yung iba pong mga nagme-message ay at may mga questions pa, sasagutin po natin. Ilan po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras minus Attorney Cam. Nagsasolo pa rin po Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin kung ano yung pwedeng gawin kapag nakatanggap kayo ng memo or notice to explain mula sa boss mo. No? Again, importante po na sumasagot tayo, hindi po natin dinidedma. At take note po, 5 days para sa mga HR practitioners dyan, binibigyan po, nire-require po ng batas o ng jurisprudence na dapat, no? 5 araw ang ibinibigay natin sa ating manggagawa para makapaghanda at makapag-submit ng
reply dun or written explanation. Dos Compañeras. Ang tanong, attorney, paano naman? 'Di ba? Binanggit na po natin na kapag ka merong sapat na dahilan para tanggalin, pagkatapos ay hindi sinunod ang proseso, maari pong magkaroon ng liability for damages. Specifically, ito ay tinatawag na nominal damages. Ito po ay bilang pagbabanggit lang. Bagaman at normally, hindi talaga entitled sa anumang award ang isang empleyado. Pero just because hindi sununod yung proseso, binibigyan po siya ng nominal damages kung magsasampa siya ng kaso. Dos Compañeras. Ngayon, kung halimbawa naman po, na walang sapat na basihan, pagkatapos dinaan naman sa proseso, o kaya wala pa rin tamang proseso, abay, yun po yung tinatawag na illegal dismissal. Sa illegal dismissal, syempre, marami-rami ang matatanggap ng empleyado kapag napatunayan niya na siya ay illegally dismissed. Dos Compañeras. Ang tanong, attorney, ano nga ba yung mga just causes for termination of service, hindi termination ng tao? Makakasuhan tayong murder dyan, tiniterminate nyo. Termination of service or employment ng isang tao, syempre, serious misconduct. Kasama na dito yung willful disobedience. Simply put, insubordination. Tama yung mga inuutos sa'yo within doon sa scope ng iyong trabaho. Nasa job description mo pero matigas ulo mo, ayaw mo sumunod. Kasama na po dito yung halimbawa in case of emergency sa trabaho na kailangan ng serbisyo mo, sinabihan ka na ni-require ka na mag-render ng overtime work at hindi mo sinunod dahil, hindi, may lakad ako ibang usapan po yun. Maari po yung pumasok doon sa insubordination. Dos Compañeras. O kaya naman, gross and habitual neglect of duty. Ano yun? Tumatakas ka sa oras ng trabaho mo, Halimbawa naman, dito lang, example ko dito, imagine ninyo, kung pabaya ang technician namin na si Pars Ray, bigla kaming na dead air. Dahil sa kanyang pagpapabaya, maari po yun maging basihan sa pagtatanggal sa kanya sa trabaho after compliance doon sa due process na nire-require po ng labor code. Dos Compañeras. Ayan, ano pa? Fraud, yung panloloko. Take note din po, kapag ka po kayo nag-a-apply ng trabaho, gusto kong ulitin ito. Nabanggit na natin ito several times in the past pagdating doon sa fraud. Kung halimbawa po, kapag nung kayo ay nag-apply sa trabaho, meron pong biodata, 'di ba, na pinapa-fill out other than the resume na sinasubmit natin sa HR kapag nag-apply tayo. Merong biodata or form na pinapa-fill out sa atin ng HR. Usually, tingnan po ninyo yung nakalagay sa baba. Meron po dong notice or disclaimer o parang affidavit, a form of affidavit or panunumpa na lahat ng inilahad mo doon ay pawang katotohanan. At kung halimbawa ay hindi ako nag-declare ng tamang impormasyon o kaya ay totally hindi ko i-declare, inumit ko yung mahahalagang impormasyon, ay maari itong maging basehan sa pagtatanggal sa trabaho kung sakaling matanggap kayo. Kasi kung matatandaan po ninyo, yung kasong isang Celis versus isang bangko sa Makati, siya sa sitwasyon niya, dati po siyang bank employee somewhere in Mindanao. Pagkatapos natanggal po siya doon dahil sa sinasabing pagdespalko ng pera ng bangko. Pagkatapos lumipat siya dito sa Makati at doon, habang nag-a-apply siya, hindi niya sinabi, hindi niya binanggit na ako ay natanggal sa ganitong trabaho. In fact, hindi niya dineclare na siya ay meron ng previous experience sa trabaho dahil ayaw niyang ma-interview, ayaw niyang ma-background check. Dahil nga naman lalabas doon na, ay, tinanggal siya sa trabaho dahil sa fraud or panluloko or pagdespalko ng pera. Ayan. Dos Compañeras. Nakalusot lang po siya doon. Bakit? Kasi doon pala sa form, ang nakalagay doon ay deliberate,
deliberately pagbubigay ng maling impormasyon, no? Ang problema, hindi naman talaga siya nagbigay ng impormasyon. So wala siyang ibinigay na maling impormasyon. So naging, kumbaga, sa common term, naging pilosopo ang interpretasyon doon sa company manual nitong bagong bangko. And therefore, no, sabi ng Supreme Court, mali, no, yung pagtatanggal sa kanya, pwede itong illegal dismissal. Dos Compañeras. Pero technical po ito, kung sakasakaling nandun kayo sa ganoong sitwasyon at ang company manual nyo na yung hindi pagdeklara ng previous work experience ninyo or pagkatanggal ninyo sa ibang trabaho ay hindi inyo i-declare, ay pwedeng basihan, ay constituting fraud na pwedeng maging basihan sa pagtatanggal sa trabaho. Abay, sorry, pwede po kayong matanggal sa trabaho. Dos Compañeras. Babasahin ko muna si Leonardo, yung message ni Leonardo Manzon. Sabi niya ganon, magandang gabi po sa inyo, attorney. Marami po kaming natututunan sa inyong programa. Sana po ay magtagal pa po ang inyong programa nang marami pa po kami na matutunan pa. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Okay. So, yun po yung mga binanggit natin, yung just causes for termination, yung willful breach of trust. Again, breach po ha, hindi bridge. Breach. Paglabag, no? Dahil kayo ay sinira nyo ang tiwala, no, ng kumpanya. Actually, kasama din po dito yung, halimbawa kayo meron mga access sa mga company secrets, no? Tapos i-divulge ninyo sa ibang tao o kaya naman ay binigay ninyo sa competitor. Aba, ito po ay matinding kaso and maaari pa din kayo maging liable for damages later on. Dos Compañeras. Merong question dito. Hindi to, not really a question, pero ito po yung binanggit ni Butch Gargantilla. Sabi niya, kailangan masagot mo ang memo sa loob ng ibinigay sa'yo sa loob ng ibinigay sa yung date bago mag-lapse. And lahat ng allegation laban sa iyo, kailangan masagot mo ng maayos at tama para hindi ka makasuhan para hindi ka ma-terminate. Sabi niya ganun, para hindi ma-terminate sa service. And more power daw po. Yan, sabi niya, kailangan po may due process, sabi ni Butch Gargantilla. Thank you very much. Magandang gabi din sa iyo, Rome Asuncion. Dos Compañeras. Ginagawa daw pang himagas ang chiko. I think ang pinag-uusapan nila dito kasi yung chiko, amoy chiko is amoy alak, di ba? Tama ba ako, Pars? Amoy chiko, yun ang tawag doon sa laseng or nakainom. Kasi nangangamoy ang alak sa katawan, sumisingaw. Okay. Thank you very much. Dos Compañeras. Okay, bago po tayo magpatuloy, happy birthday muna, Police Senior Master Sergeant Medel Lorenzo at sa lahat po ng mga taga-PNP Ginyangan, Quezon, ang pagbate mula kay Insan Jerome Lorenzo. Magandang gabi po sa inyo and of course, happy birthday sa iyo. Dos Compañeras. Ano pong pahanda ni Police Senior Master Sergeant Medel Lorenzo? Ito ay pinsan mo? Ano, Jerome? Pinsan daw ng inaanak ko sa kasal. Mahirap kung Okay, sabi niya, mahirap daw kung yung direct head mo ang magbibigay tapos siya lagi ang tama. Actually, ito pong hindi naman po yung head mo ang nagde-decide nito. Usually meron po itong team na composed ng head ng department at saka ng HR at saka ng kasama na din po ang legal. So ito po ay kumbaga team na mula sa ibang department para din po maging tama ang magiging desisyon at tama ang proseso ng pag-subject sa disciplinary action ng isang empleyado. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga taga-Malibago, Torrijos, Marinduque, lalo na sa mga Manuba, Tita Rose, and of course, Tito Irog. Hindi ko alam pa ang first name ni Tito Irog na Irog kasi ang tawag sa kanya ni Tita Rose, yung husband ni Tita Rose. And of course, Kuya Mario Manuba. Yan, ito ay pinsang buo ni Nanay Flory. Dos Compañeras.
Okay, may mga questions pa ba? Kasi kung wala na, wala na talaga tayong oras pala. So, ibig sabihin, talagang magmamalakas na tayo. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, hyper daw ako ano ang pananagutan ng employer kung bagaman at may sapat na basihan sa pagtatanggal ng empleyado ay hindi sumunod sa tamang proseso? Siyempre may liability siya for nominal damages pero tatanggapin ko po yung damages. Yan. So ang first winner natin tonight, ako po ang mismo ang magpapadala ng inyong napanalunan dahil ito naman po ay personal na pinadala sa akin ng kaibigan ko para bilang siya po ang sponsor. Hindi po ito sponsored ng company, hindi po pera ng kumpanya ang ipinamimigay ko tonight. Ang pinamimigay ko po tonight ay galing sa isa sa inyo, mga listeners natin. So thank you very much sa iyong generosity. At ang first winner natin, Luis Alcantara. At syempre, ang ating next winner, may liability din daw for damages. Ang next winner, Bea Bartolome. Dos Compañeras. Ako po mismo ang magpapadala pero give me until Friday. Dahil ako po ang magpapadala nito, iisahin ko na lang. Dahil manghihiram lang ako ng cellphone ni Alejandro. Ayoko naman gamitin yung personal number ko para yun mahirap na. Pero ako po mismo ang magpapadala sa inyo. Gagamit lang ako ng makikijikash ako sa iba para po maipadala ang tig 500 pesos sa ating mga winners tonight. Dos Compañeras. And syempre, meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo tomorrow, Wednesday, Thursday, tsaka Friday. Bale, 2 po kada araw ang mananalo. Ayan. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Babati na lang ako doon sa mga hindi nanalo tonight. Si Melissa Uy, Ella Marie Gomez, Alisa Dineros. Uy, Alisa Dineros, minsan mahira na kitang makita. Si Marie Ross, William Ordonez, Franz Carrera, kayo din kay Maria Celine, Josie Inocencio, si Ale Derillo and Maricel Mercado, Jeff Free, Israel Campos and Butch Gargantilla, Federico Bagisi, Camille Brillantes, Fidel Aquino, May Sanchez, Rose Ann Flor, Mercy Bibat, Luis Alcantara, gayon din Bea Bartolome, Caranto Luna. Ang dami po. Actually, ang dami po, pasensya na kayo, hindi ko kayo mabasa lahat, pero napakarami po ninyo, so hindi ko na kayang, kahit anong pindot ko, hindi na po natatapos. So, pasensya na kayo, gusto kong isa-isahin, pero wala na po tayong oras. Magsama-sama po ulit tayo bukas ng gabi, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po, same station, same channel, same beautiful face. Nagsasala pa niya ng bayan, Attorney Rina Seco, kasama ko po, Jerome Lorenza and Ray Taladro. Hanggang bukas po ng gabi, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.